Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bayaraga Pilipinas, Bayaraga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Din kabanda bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa namang edisyon sa pagparagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Ada kita karon sa Miyerkules, Agosto 20, tuig 2025. Ini na mabiyan ay katatlo sa apatanang ka Miyerkules karon nga bulan sang Agosto tuig 2025. Igo po ninyo until 9:55 in the morning kung inyo alaga JP Herbas sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental. Maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Kami tuman sa isa ka mayad-ayad nga aga kag happy listening ang atong mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers. Ang atong pagbaragad mabayang batyang live sa 585 kHz sinusuan sa inyong radyo subuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ang atong pagbaragad subong iya nga aga mga biyan magpatpat sa pila mga balita kag impormasyon uhoy sa natala na mga biyan kapag hiwat sa National Vegetable Congress diri sa probinsya sang Iloilo kagining ginlonsar kaparibag-o nga programa sa Department of Agriculture Western Visayas ang Gulayan sa Bayan. Una ini mga biyan nga ginpatuman sang DA Western Visayas pila ka kabaruhanan sakop sang probinsya sa Aklan. Siyempre, magpatpat magkita sa mga pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal na ginabantayan naman sa aton ng mga kupdanan sa Radyo Pilipinas, Manila. Pero
antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balitang rapidon kaging preparar subong iya nga aga. Mag-check ana kita mga biyan ha sa latest update sa katsang panahon. Hibaluon naton sa atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempos subong adlaw sa Miyerkules. Ang naman ang update mga biyan sa kinbantayan kahapon nga low pressure area sa gigagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kamusta na ini mga biyan? Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga sa sining oras kapunan natin sa piyak na linya si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa buong adlaw Wednesday, August 20, 2025. Ito karon kag news monitor mo kita sa LPA nga yara sa buong ating Philippine Area of Responsibility. Ang ini LPA may medium chance na mag-develop into tropical depression kag may kalayon 1,150 km east of eastern Visayas. Then Intertropical Convergence Zone naman or ITCZ nag-affect sa may Palawan kag Mindanao. Easterlies naman ang nag-affect sa may eastern sections of Luzon kag Visayas. Diri naman sa Western Visayas maka-experience ka tasang magulugal umon tugtog pagkaluman kalamatan nga may mga isolated na pag-ulan pangalan sa panagoob. Labi na gid sa hapon kag kagabihon tugas ang easterlies. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga maghahalin sa direksyon east to southeast na magadala ng makanay tugtog makasarangan nga pagbalik ng aton kanagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag inang 5:40 AM pag magatunod ini 6:06 PM karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, Madam Ogid nga. Salamat. Ma'am Leonor, we're expecting a holiday tomorrow. Kagaginalauman nato, pila sa aton makuturan ang magasugod sa paglagaw kung mag-leave naman lang sa adlaw sa Biyernes. May ma'am sa inyo na extended weather outlook, ano kada ko ang tsansa nga mangin maulanon o kung mangin manami ang panyempo diri sa Western Visayas? Well, expected lang kita sa maulan, ma-expect lang sa manami ang panyempo sa aga, pero pag-abot sa hapon, expect lang man sa possible nga pag-ulan-ulan sa kay possible nga magsulad na yung ating LPA kag magbalik na yung ating southwest monsoon. I see. For your time information ginhatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Madamo man salamat sa kumaayong adlaw. Salamat. Dahil abot mabiyan latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So, lauman mga biyan ha, ang posibilidad sa manaming panyempo sa aga, pero pag-abot sa hapon, tugtog sa kagabihon, posible man mga biyan ang pagbubo sang ulan sa pila ka mga lugar sa Kabisayan na katungdan. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:13 in the morning. Okay, sumisit mga biyan ha, buwas nga adlaw. It's 21. Pula ang atong kalendaryo, wala na isang opisina buwas nga daw. Pagoda holiday mga biyan. Nagkaroon sa aton nga mga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Nagabot na mga biyan si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Kag iya nga ginapangunahan ang pag-inspect sa ginapatuman nga reinforced concrete river wall project. Ini ang nahamtang sa Piel, Baliwag, Bulacan. Pano naman sa iya sining pagbisita sa nagigang nga simana sa syudad sang Iloilo. Gitman sa ginbisita sang aton nga presidente. Ang pagpatuman mga biyan sang flood control project
diri sa syudad sang Iloilo, particularly sa bahin sang Haro. Again, sa aton sining makuturan nga nag-look forward sa long weekend. Was kadlaw holiday mga biyan, no? Thursday, Ninoy Aquino Day. Kag may nagasuwisyon nga sa adlaw sang Biyernes, mag-file leave na lang. Kag syempre sa adlaw sang Sabado kag Domingo, kadaman sa ato nang wala na sa opisina. Kag sa adlaw sang Lunes, Agosto 25, liwat naman nga pula ang kalendaryo for the National Heroes Day. Kung mag-file ka mo sang leave sa adlaw sang Biyernes, no, limagid ka adlaw nga sunod-sunod nga pahuwan. Pero pamangkot, no, kung may leave pa ikaw manabilin, kung basibla na ubos mo na file sa nagligad ng mga binulan, kung hindi gani tuman gid ka kinahanglanon ng imo sini nga presensya kag serbisyo sa imo nga kompanya, balik ka na sa pag-duty sa adlaw sa Biyernes. Sa ating mga balita national mga biyan, nagapati si President Ferdinand R. Marcos Jr. nga dako ang maubra sa Zero Balance Billing Program para mag-convince ang mga kauturan naton na may ginabatsyag pero nahandok nga magpabulong tungod sa kahangawa sa posibleng bayaran nga hospital bill. Pero kay Presidente Marcos, ang kinahanglan gid sang aton sining gobyerno nga mapalabot sa tanan ang nasambit nga programa. Ipahayag dugang sang Presidente bangod sini mahimo nga hindi na duha-duha ang aton sini nga mga kauturan na magpakonsulta, magpabulong kag magpaayo. Dugang pa niya ang ibang nga pasyente nagkakakibot nga may ara gali sa sini nga programa ang gobyerno of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagligad iya nga Hulyo. Amtang pila na ka mga area sa aton nga ang ginalauman nga mapatuman sa probinsya sang Iloilo, probinsya sang Capiz, kag sugong dito sa probinsya sang Negros Occidental. At the latest information that we got mga biyan, ang ining aktibidad ang wala na dayon diri sa Iloilo, pero ang sa bahin sang Capiz mga biyan ang nadayon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:21 na sa aga. Mabiyan sa bulan sa Nobyembre natala na hiwaton diri sa probinsya sang Iloilo ang National Vegetable Congress, particularly mabiyan sa Banwa sang Barotac Nuevo. Ang ining programa ang ginalauman nga pagapasakupan sa naituhay nga mga mangguma gikan sa nagkalaing nga lugar sa probinsya kag subong man sa bug-os nga Pilipinas.
Samtang ginalauman man mga biyan ang presensya sa mga tiglawas sa mga local government unit. Labi na ginakilala sa Department of Agriculture at sa atong organizer karon nga tuig ang importanteng papel sa aton sining mga local leaders pagsiguro nga may bastante nga utanon ang aton pungsod. Ang ining aktibidad mga biyan ang natayan ng hiwaton sa Tamasat Arena sa Nobyembre 5 tugtog Nobyembre 7. Pagpangunahan siyang Panay Organization for Progressive Agriculture o POPA na may tema nga Innovative, Resilient, Sustainable, Market-Ready, Revitalizing the Vegetable Industry for a Food Secure Bagong Pilipinas. Sino kay Larry Nacionales, Chairman sa POPA Agriculture Cooperative, ang ininga Congress, kinalauman nga magapasanib pa sa mga magguna, magapakilala sa mga bago na teknolohiya, kag magabukas sa mga bago na hinunanon anot sa vegetable sector sa atong pusod. Ang National Vegetable Congress maghatag punto sa pagpananom sang utanon sidalom sang bagong Pilipinas kag magapatpat sa mga pagtingwasang pusod sa agricultural modernization kag food security. Ang mga regional representatives magapakigbahin man sa Regional Action Planning Workshop sa tuyo nga makatukod siyang isa ka mapag-on nga vegetable industry roadmap. Kaya raman siniwaton nga farm visit para sa hands-on learning sa mga agricultural innovation. Kadungan siyang aktibidad mga biyan, ginalauman nga inaugurahan ang Regional Food Terminal sa Banwa sang Yulocena na gidisenyo para paayuhon ang food distribution kag subong man logistics sa aton nga rehiyon. Inaatag naton mga biyan ng ining National Vegetable Congress 2025 na natala na hiwaton sa Banwa sang Barotac Nuevo. Libre ini mga biyan. Pero as to the food kag iban pa nga mga kinahanglanon sang kada partisipante shall be shouldered sang partisipante mismo. Kaya wala sang registration pero may mga paraffol kaya sa mga freebies but as to food, snacks, lunch o kung ano pa na kinahanglanon sang mga partisipante abagahon ini sa nasampit iyang partisipante. So bring your own baon mga biyan ha sa sining aktibidad sa Nobyembre 5 tubtub Nobyembre 7. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 sa isna sa aga. Sa sining oras mga biyan, pamatian naton ang pila ka mga pahayag na aton sining nakuha kadungan sang media launching sang sining aktibidad. Nakip sa aton sining nakuhaan sang mensahe si Sir Jonifer Frades, ang coordinator sang High Value Crops Division Program sang aton siniyang Department of Agriculture Western Visayas. Kagyari ang iya nanginsaba. Kung sa natin yung vegetable industry, Western Visayas, kung tayo siya sa iba, kaya siguro kita kita. Pero sa akin niya, paano mga boost ang activities na industry na region? Good morning, I'm Jojo Fragas. Actually, for vegetables natin industry here in North Visayas, mostly sa PSP kita nag-pamigay na nakuha sa mga data kasi na official. But so far, based sa PSA, alam na kita, ang ating nga major crops lang is tinakbet mostly here in Western Visayas. But in Iloilo, I know Iloilo is most
puminant nga nagatanan isang crops vegetables na pinakit. While other practices, like negros, kapi, so medyo sila ang nagtutulong sa atin. So far, nasa 46% based on 2024, but in 2025, atong first quarter, ito na last year again is time nga effect ang El Nino din. So El Nino kita sa mga TikTok, pero yung mango natin is medyo tumaas. Taas siya because El Nino, taas ang production natin for manga. So may effect niya, but sa vegetables, because nga really hot ang weather condition natin, so medyo namokin na-affected sa itong El Nino. But now in 2024, so nakakawin kita. So tayo naman, kaya may harmonization ka rin na PSA sa mga data natin. Kaya kung isa, pagkalikan sa data. So medyo karoon may harmonization kami. So all data naman is nagaling ka kami. So every now and then, na-communicate kami kung tama ka data. So far, ang namin nakita naman, sa karoon medyo taas kita, 2024, so may effect kami last year tungkol sa El Nino. Sa Jojo, actually, Sa siningabahin mga biyano, patiyan nato ang pahayag ni Ma'am Maria Teresa Solis, ang OIC Regional Technical Director sang DA Western Visayas. Angot sa sitwasyon sang utanon diri sa Western Visayas kung paano bala makabulig ang ining National Vegetable Congress sa pagpabaskog sang vegetable sector sa atong rehiyon. Vegetables. We are getting it from Bukidnon, Cagayan de Oro, and ang mga island vegetables from Car or sa Bigget. So, but still, naangato lang kita example sa mga broccoli, carrots, pero ang atong farmer from Alvinjan, o iyawag at saka market sa iya ang broccoli, inabaha ko na gani. Pero kung magkanto kita sa mga grocery sa supermarkets, hindi ka mahal. Sabi na, ayaw nilira. But, pero gusto balaan sa farmer, kaya siya mas retail, kaya mas tako ang iyain ka. So, pero hindi yan sila maubos na yun. So, we have broccoli, cauliflower from Alimutian, pero hindi man niya makasupport sa demand sa Iloilo City ng gani. So, we're getting it from other regions. So, this activity, this congress, Kabaypa would open the mind of our farmers and our consumers. Kita niya, healthy lifestyle. Makaugit kita vegetables. So, I suggested kay Sir Larry to include one topic on health and wellness. Kay pagkita health and wellness, more ginaya sa fruits and vegetables na food intake. So, so Western Visayas generally is not sufficient sa vegetables. Nabatya mga biyan ang gabahin sa limpayag ni Ma'am Maria Teresa Solis, ang Regional Technical Director sa DA Western Visayas. So ginapambit sa aton Ma'am Tess nga masubo nga mayara sang madamo nga supply ang aton sining nga mga farmers sa Alimudian, particularly in the broccoli, pero ang demand mga biyan diri sa merkado, particularly sa ilang mga produkto, tamaan ka nubo. No? Ang iban sa ila nagabaligyan na sa manubo nga presyo, pero wala sa gihapon nagakaubos. Pero the moment nga magkadto kita sa mga merkado o kung mga supermarket, sa mga dalaguan ng merkado diri sa syudad, mga local farmers diri sa Western Visayas, kag iyaman nga hatagan punto mga biyan ang kinahanglanon sa paglakip sa
Health and Lifestyle sa sininga National Vegetable Congress, kaya as mentioned earlier, madamo sa mga utanon diri sa aton nga rehiyon. But the problem is, pila lang sa ating mga kulturan ang may interes nga magkaon sini. Pila lang sa mga kabataan ang mahilig magkaon sang laswa, mas pilion ang pagkaon sang utan, kabaylo sa iban nga mga pagkaon kangay sang fried chicken, mga processed food, kag iban pagid nga mga produkto nga masami nga ginabakal kag ginapili kaunon sa ngaton sini nga mga kabataan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:33 sa aga. Pag-aatay lang kita sa malipot nga panundom sa atong pagpanumbalik. Pakigabutan natin si Sir Bonifacio de la Torre Jr., ang coordinator sang gulayan sa bayan sa DA Western Visayas. Ibalo na ito mga biyan ang mga detalye sa sining bag-o nga programa sa Department of Agriculture para pabaskugon ang sektor sa mga utanon diri sa aton nga rehiyon. Hindi kay bantang impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahandom. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Sa ASEAN, iisa ang laban. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health.
Sa oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:38 na sa aga, siya pa nagpamat mo sa pagbalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. May happy listening mga biyan ha, sa aton sining mga tagpalamating na nag-upload sa aton na pagpangalagad online. Si Attorney Kate Abolition, si Lodi kag Amigo Dean Sevilla, si Ma'am Dina Itziano, si Ma'am Dandy Evangelista, si Lodi Pauline Sombria, si Manang Joanne Olga Sansuico, si Quiz RG Ganzon, si Mama Maria Morena Canarejo, kag si Quiz Franklin Canarejo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Thank you good sa pag-upod sa aton sining programa. Kinagi sa pagtanaw sa aton sining nagpadayon nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Adan sa sining nga oras magakuha kita sa nga update sa aton nga Capitol Beat Reporter Janelle Baclay. Sa mabot nga Domingo mabiyan, Agosto 24, nauman ang highlights sa Liga Day. Unang adlaw sa Liga ng Barangay sa probinsya sa Iloilo. Ibalo na ito ng katuan sa sining aktibidad kag ano bala ang mga aktibidad naging preparar sa karon nga tuig na Liga President. Sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jan, good morning. JP, ala sa masobra 13,000 ka mga barangay officials ang ginalauman nga magtambong sa hiwaton nga Liga Day 2025 sa Iloilo Sports Complex, Magsaysay, La Paz sa maabot nga Domingo, Agosto 24. Suno kay Liga ng mga barangay president Amalia Victoria Dibuque, madamo sa mga aktibidad ang hiwaton nga pag-aintrahan sa mga barangay officials gikan sa Kabanwahanan. Mayara sing mga palagwaon, pahampang, may konsyerto kag paraffol sa diin nga amo ini ang ginapananaw magapasadya sa aton sini nga mga barangay official. Kay sako man ang mga barangay officials sa JP mo, sa ila sini mga kabarangayan, sa ila sini nga mga trabaho kag ining Liga Day nagaserbi ini special nga adlaw para sa ila nga maka-relax man no kag maka-enjoy sa sining hiwaton nga Liga Day. So, mayroon na sa mga programa nga nauna nga ginhiwat, ang highlight lang gid sini, ang pinaka-highlight amo ni sa Agosto 24, pero may mga liga na sila, may mga sports league na ginintrahan ng mga kabanwahanan nga ginapasakupan no sang aton sini nga mga barangay officials, mayara si mga ball games nga ginapatigayon sa nagligad pa kag ang Liga Day amo man ni ang venue, ang event nga ihatag ang mga awards sa mga nagdalaog. Nagapakig-angot man ang Liga Province sa aton sining ICT TMO, Iloilo City Police Office kaysa Iloilo City Government. Bangod sa sinaman nga adlaw, kiti 13,000 ang magatambong lauman ang heavy traffic sa mga dalanon malapit sa Iloilo Sports Complex, lapit ni sa dira sa may Dalan Luna La Paz, sa Magsaysay, diri sa may likod sa Halanduni, amo na nga mga areas no ang posible mayara sing mabadyagan nga pagpugok sang trapiko. That's why nga early pa lang nag-anunsyo na kang nag-advise na ang liga nag-coordinate sa aton sini traffic management sa siyudad sang Iloilo sa maabot nga Agosto 24. Mayo lang kay August 24 wala sing klase no sa sinaya nga mga inadlaw. May mino dyan kung sino ang mga VIP o kung mga importante nga mga persona nga ginalauman mag-upod sa sining pagtilipon sa mga opisyal sa mga barangay dito sa probinsya. Gin-invite ni Liga Presidenta Amalia Victoria Dibuque suno sa iyang hapon tanan nga mga kongresista sa probinsya sang Iloilo from 1st district to 5th district. So far do amo na ang mga invited niya no. Of course ang aton nga provincial government led by governor kag sang iyang vice governor no, sister man ni Honorable Amalia Victoria Dibuque, si Vice Governor Lian Dibuque, kag mayara sila sang invite nga banda, sikat nga banda kung na magsalambal ni Honorable Victoria Dibuque, ang Mayonnaise nga band mag-entertain sa
mga barangay official sa maabot na Domingo, Jay. Ayun, so bukang bibig naman niyang Jopay gali sa bahin sa sports complex sa maabot nga Domingo. Ang kinalayan si ni JP nga suno kay Cap de Buque sa nagdigad nga tuig 11,000 plus lang. So subong ang nag-commit is 13,000 plus na. Grabe. I-imagine mo na ang kagutok sa sulod sang sang in sports complex, pero sa nagligad medyo dismayado sila, JP, ginulanan sila. So lutak-lutak kag wala sila pasilungan sa Iloilo Sports Complex. Pero sa subong sa forecast ng Pag-asa daw galaom sila nga mangin manami ang panahon sa Domingo, Jay. O kung magulan pagid sini basi consider man sa atong sini nga liga nga isaylo sa iban nga mga petsa ang ila sini iya nga event kiti sa masulod nga tuig kiti balaan man kung bulan dili sa Agosto diyan dumasamigid ang tingulan. So para amo nang balantayan kaysa nagdigad yang tinuig, Jay, damo sila bisita. Di pala naman taton nga campaign election. Damo-damo gid sang nag-inabutan sa nagdigad nga tinuig, pero subong do amo pa lang nang anunsyo sa aton siniyang Liga President, Jay. Alright, maraming salamat dyan sa inyong balita. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. I stand corrected mga biyano, hindi very campaign period sa nagligad nga Agosto. Pero balaan taman, kung lapit na ng eleksyon, huwag pa yan nakasugod ang campaign period. Nga ka mga kandidato ang amat-amat na nagpangaluyag sa mga opisyal at mga punong barangay. Samtang silang panatun nga balita mga biyanha, suportado sa Department of Budget and Management ng DBM ang plano nga pagtukod sa Mindanao Disaster Resource Center o ng MDRC sa Department of Social Welfare and Development. Ngayon sa mga gintalakay sa pagbisita ni DBM Secretary Amena Pangandaman sa National Resource Operations Center sa Pasay, upod si DSWD Secretary Rex Gatchalian. So kay Secretary Gatchalian, importante nga mayara sa kaugalingon nga production center ang Mindanao para sa mas badasig nga pagbulong sang bulig sa mga apektado sang kalamidad. Sa subong abi, ang Mindanao ang nagasaligpa sa Visayas Disaster Resource Center kanahamtang sa Mandaue City, Cebu. Bilang suporta sa proyekto, gimpasiguro sa DBM ang 1.5 billion pesos na pondo para sa pagpatukod sang pasilidad. Sunod kay Secretary Pangandaman, ingwaan nila nga mahatag ang pondo sa karon nga tuig para gilayon nga masugura ang pag-construct sa nasambut nga Mindanao Disaster Resource Center ug MDRC. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 na sa aga. Tunga natin nga makahinun-ano ang aton sining bisita from DA Western Visayas. Later pa sa aton sining programa biyan. Nagbantayan na lang ang iya sining pahayag sa aton sining iyang edisyon buwas nga adlaw. Kaya sila dito mga biyan, bisan holiday buwas nga adlaw, padayon kita sa pagdulong sa pila ka mga balita para sa karaydan sa aton sining rehiyon. Bantayan mga biyan ang mga update sa mga programa sa gobyerno, sa iban pa nga mga public affairs program, o iban pa nga episode sa programa Balita Issue kag iban pa. Sa ato naman, iban pa nga mga balita nasyonal, ila ka reforma ang ginapatuman sa Department of the Interior and Local Government o DILG sa Bureau of Fire Protection para masiguro ang transparency kag mas matindo nga hanay sini halin sa katiwalian. Kalakip sa siniyang tika mabiyan ang pagbuhin sa procurement cost kag crackdown sa korupsyon sa pag-recruit sa mga personnel. Sunod kay DILG Secretary June Vicrimilla,
Pinduhin na ang procurement cost ang fire trucks halin sa 15 million pesos sa 14 million pesos kada unit. Sunod kay Remulla, pinadumilian na niya ang anuman nga patong sa kontrata. Dungan sini gina pahanumduman sa Tiglikom ang mga maikang tanan sa lagayan kag katiwalian sa procurement kag recruitment sa BFP. Sa siya, inayon niya nga pahalinon sa pwesto ang sinuman nga mapamatudan na nagalapas sa siningamando. Sa karon, ongoing ang investigasyon sa proseso sang hiring kag procurement sang ahensya. Very happy listening sa aton sining mga tagpalamati kag mga abyan nga sandaya Hareng Vic, si Jan Vincent Barber Biona, si Coach kag Hareng Jan Judel Chin Oro. Thank you gid sa pag-upod sa aton nga edisyon subong iyang aga. Samtang sa aton sini iban pa nga mga balita lokal mga abyan ha. Kina-congratulate naton ang Fisheries Management Area 11 sa pagbalhag sing isa ka maragtas o kung kasaysayan. Ang FMA 11 mga biyan ang labing unang FMA sa bugos nga pusod na nag-deploy sa mga law enforcers bilang suporta sa harvest strategy, partikular sa pagtapna sa paggamit sa fine mesh net pagban pang sahi sa illegal, unreported kag unregulated fishing. Siginuwat nga Son of Ceremony sa Banwasang Concepcion, ginpabutyag ni Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DA-BFAR Regional Director Brenya Apari ang kaimportansya sa pagtuman sa mga plano. Ang harvest strategy una naging pakilala sa FMA 11, pinaagi mga biyan sa konsultasyon kag scientific assessment nga nagapakita nga ang mga fine mesh net kag iban pang mga IUU practices nagaubos ang fish stocks sa alarming rate. Siya nga bahin din pabutag naman ni Concepcion Vice Mayor Jovelyn Estrada na sa piyak sa posible nga epekto sa ila karera politika magapanindugan sila sa sining nga advokasya. Kinalauman mga biyan nga makabulig ang nasambit nga tikang sa halos 11,000 ka mangisda batok sa kapin 300 ka sinsoro operator kag crew sa nasambit nga lugar. Magluwa sa LG Concepcion, nagpalabot sang ila suporta ang Philippine Coast Guard, PNP Regional Maritime Unit at Criminal Investigation and Detection Group. Ang FMA 11 ini mga biyan nagasakop sang kadagatan sa tunga sang Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag Masbate. Samtang sa probinsya sa Antique, nakabenepisyo sa Centennial Program sa DA Western Visayas ang 52 kahag racers sa Hampik na nangin na apektado sa African Swine Fever o kung siyang ASF. Ang kada isang nagasagod siyang baboy ay nakabaton siyang isa ka idik, 2 ka sako sang feeds kag mga bulong. Pagkatapos ng 40 kadlaw nga husto nga pag-atipan, ginapaabot na makabaton pa sila sa dugang ng mga suporta. 2 ka idik kag feeds gikan sa DA Western Visayas. Ang programa nagatuo nga mahibaluan kung may ara pa sa presensya sang ASF virus kag buligan ang nasabit nga banwa na makasaka sang status sa zoning classification alin sa pink zone padulong sa yellow zone. Sa kabayang ini nga mga tinguha sa aton sining nga Department of Agriculture makabuligid sa aton sining nga mga kauturan na mga hog racers nga apektado sang ASF. Umayara pa sang threat mga biyan sang ASF sa aton sining rehiyon as we speak. Pero
again, no, nagapati ang aton sini nga DA Western Visayas nga saranggid naton nga makabangon kaga makalampuwa sa sini nga panghangkat dala sa sining ASF virus kung magbinuligay kita. Pinagi sa pagpabilin sa gusto nga pag-atipan sa baboy at subong man paglikaw sa pagdala sa mga karne halin sa ibang nga lugar padulong sa aton nga rehiyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:53 na sa aga. Mga Ben, wala kita sa oras na nabilin sa aton sining pagpalagad dari na gilamang kutob ang atong edisyon sa mga adlaw sa Miyerkules, Agosto 13, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Delmore Aventura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalagad, JP Herbas. Madamong nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.